Matapos ang halos 3 buong araw ng paghahanap, natuntun na sa ilalim ng dagat ang sinawimpalad na eroplanong sinakyan ni DILG Secretary Jesse Robredo. Naiahon na ang labi ni Robredo pero hindi pa ang 2 pilotong kasama niya. Mula Masbate, mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang naghatid ng labi ng DILG Secretary sa Naga City kung saan naghihintay naman ang pamilya Robredo. Hindi naging madali ang retrieval operations. Katunayan, isang German volunteer diver ang naaksidente. Live mula sa Masbate, may report si Cara David. Cara? Yes, Jessica, tama ka dyan. Naging matagumpay nga ngayong araw yung pagkakaahon ng mga divers doon sa labi ni DILG Secretary Jesse Robredo. Pero doon sa pag-retrieve nila doon sa katawan ng 2 natitira pang pilots doon sa ilalim ng dagat, hindi ito naging madali at naging very challenging ito para sa mga divers, lalo na sa isang volunteer diver na German na naaksidente nga habang sumisid siya sa kailaliman ng dagat. Narito ang report. At 8:15 kumpirmado na yung isa sa mga katawan ay yung sa kay Secretary Jesse Robredo. In-inform natin ng Pangulo at natawagan ng Pangulo ang kanyang misis. At roughly 8:30 or 8:40. Impit ang boses, pigil ang damdamin at luha ni Secretary Mar Rojas habang inihahatid ang malungkot na balita. Sa surface at ito ay nilagay Nakita na at na-recover ang katawan ni DILG Secretary Jesse Robredo. Mula sa technical dive kahapon, natuntun at nakumpirma ang lokasyon ng plane wreckage base sa sonar images ng EGS Asia Incorporated. At ito ang sinuyod ng mga diver nitong umaga. Actually, yung mga tao po kahapon, 4 p.m., ang nakita nila sa sonar data na may na-reflect na yung focus talaga ng possible na plane wreckage. Tapos may location siya. Ngayon, confirm na rin yung umaga, mga tao ko na verified na talaga ng mga diver. Mag-aalas 8 ng umaga nang mamataan ang katawan ni Robredo. Nasa loob pa ito ng Piper Seneca plane na nakasubsob sa kailaliman ng dagat na 180 feet o katumbas ng 18 palapag na gusali. May 800 meters ang layo ng plane wreckage sa dalampasigan. Ang British technical diver na si Matt Reed ang nakakuha sa labi ng DILG chief. Paubos na raw ang Trimix supply ni Reed kaya paakyat na siya sa ibabaw ng tubig. Pero naaninag niya ang katawan ni Robredo kaya pinilit niya itong kinuha habang nakikipagbuno sa oras. Pahirapan naman ang pag-recover sa mga pilotong sina Captain Jessup Bahinting at Shitis Chan na nasa cockpit ng eroplanong nakasubsob sa seabed. Nang isakay na sa barko ng Coast Guard ang labi ni Robredo, agad itong kinilala ng kanyang kuyang si Butch. Idiniretso na ito sa pier, gwardyado ang lugar at tiniyak na walang makakalapit. Isang truck ng Philippine Army ang nagdala sa labi ni Robredo hanggang sa punerarya sa Masbate. Mag-aalas 11:30 ng umaga, namataan na ang metal coffin ng kalihim at dinala na ito sa Masbate Airport. Sa paliparan dakong tanghali, dumating ang isang C-130 lulan si Pangulong Noynoy Aquino. Sinalubong siya ni Rojas, Defense Secretary Volter Gasmin at Budget Secretary Butch Abad. Lumapit pa ang Pangulo sa labi ni Robredo. Ilang sandali pa, inilipad na pauwi sa kanyang pamilya sa Naga City ang labi ng kalihim. Samantala, nagpatuloy ang retrieval operations para sa 2 piloto. Pasado alas 2 ng hapon nang biglang magtawag ng medics ang mga miyembro ng Coast Guard. Natagpuan kasing walang malay at putlang-putla ang German volunteer diver na si Danny Brumbach. He was able to tie the rope dun sa may plane. Na-rating niya yung bottom around 16 meters. Natali niya yung sa aeroplano, yung rope sa aeroplano. And then, all of a sudden, I don't know what really happened, bigla na lang siyang nag-float. And then, so nagpanic na ako. Tinamaan si Brumbach ng decompression sickness.
Sa pinanggalingan niya kasing 180 feet na lalim sa dagat, mahalagang mabagal at dahan-dahan ang pag-ahon para maiwasan ang mabilis na paglabas ng pressure sa kanyang katawan. Kung hindi, maaaring magdulot ito ng pagkaparalisa o di kaya'y mauwi sa kamatayan. Jessica, agad naman naisugod itong si Danny Brumback sa isang decompression chamber doon mismo sa ship ng Philippine Coast Guard. At sa pamamagitan ng decompression chamber na ito ay sabi sa atin kanina as of 7 o'clock in the evening, itong si Danny Brumback ay 95% recovered na daw. Pero patuloy pa rin siyang minomonitor ng Philippine Coast Guard at ng mga doktor doon. Nakausap ko rin nga yung kanyang asawa na si Madel at ang sinasabi nitong si Madel, ang problema na lang nila, meron daw water, may tubig daw doon sa lungs. Itong si Danny Brumback, yung kanyang asawa. Pero ang sabi naman daw ng mga doktor ay magagawan daw naman ng paraan na matanggal itong tubig sa kanyang lungs. Samantala, kausap ko rin kanina si Captain Galang, ito yung in charge sa diving operations ng Philippine Navy at ang sabi niya, tomorrow daw 7 o'clock in the morning magsisimula ulit yung diving operations nila. Ang gagawin daw nila ay magtatali daw sila doon sa eroplano para maiahon nito and hopefully yung cockpit ng eroplano maiahon na rin dahil sinasabi nila nandun nga raw yung katawan ng mga piloto. Jessica. Okay, Kara, tama ba na 800 meters lang ang layo nitong nung site kung saan nakita yung eroplano? So parang malapit lang pala sa shoreline, yun nga lang masyadong nang malalim, 180 feet. Yes, Jessica, tama ka dyan. 800 meters. Pero ang sinasabi nila, peculiar daw kasi itong coastline dito sa Masbate. Dito daw kasi parang malapit pa lang sa shore, parang mababaw siya, tapos biglang drop siya. Tapos 180 feet, tapos yung susunod nun may trench na mas malalim pa na aabot ng more than 300 feet. So yun yung una nga nilang kinatatakot na sana hindi bumagsak doon sa more than 300 feet na trench yung fuselage nitong eroplano. At mabuti naman nandoon sa 180 feet, so kaya pa itong puntahan ng ating mga divers. Okay, so ang plano, itatry na hilain pataas yung wreck, no? Tapos doon na lang saka palang i-recover yung bodies ng dalawang piloto dahil mahirap itong gawin habang nakataob yata yung eroplano sa ilalim, Kara? Yes, Jess. Oo, yes, Jessica. Kanina in-explain sa atin ni Major General Ed Del Rosario yung itsura ng eroplano. Hindi kasi siya bumagsak na ganun lang, nakabaliktad siya. So ang hirap-hirap for them to retrieve the pilots because they're inside the cockpit at hindi nila mailabas. Unlike yung position daw ni Secretary Robredo na naputol kasi yung plane, and si Secretary Robredo kahit hindi siya naka-seatbelt, he was inside and madali nilang mapasok yung eroplano. Pero ito, nakasubsub daw talaga yung cockpit, yung nguso nito, kaya at nakabaliktad pa, kaya hirap na hirap talaga silang kunin yung mga piloto. The only way to get them is to tie ropes doon sa fuselage nitong eroplano, lift the airplane up, and hopefully makuha rin yung bodies ng mga piloto. Well, at least it's very reassuring para dun sa mga pamilya ng dalawang piloto na all efforts are being done para makuha pa rin yung labi ng kanilang mga mahal sa buhay. And commendation, Jessica, doon sa mga divers kasi talagang mahirap yung mag-dive ng ganun kalalim, katulad nung nangyari nga kanina kay Danny Brumback, di ba? Kasi yung 180 feet is really, really difficult at talagang kailangan matindi yung skills mo dito para hindi ka nga magkaroon ng bends or decompression sickness. So talagang bilib na bilib din tayo doon sa mga Navy divers natin at lalo na doon sa mga volunteer divers kasi talagang yung effort nila at yung compassion nila para talagang makuha itong mga natitirang biktima ay talagang nandun talaga, mararamdaman mo talaga yung dedication nila. Okay, maraming salamat, Kara David.